by step kung paano gumawa ng stainless saw feeder. No? So gamit natin ay TIG, contender TIG welding machine, 200 ampere, at saka argon gas. Konti na lang. So unang step ay gumawa ng ganito para dito. Una, magtabas ng ganito patulis para ito yung pangkainan at ito yung panglinis banda, paslope. So una, pagkatapos magtabas, yung sukat pala nito ay 33 cm lang yung gamit natin. Tapos kayo na yung maguhit sa lalim, kahit yung lalim ay sa akin hanggang 17.5, kahit 18 pwedeng isagad sa 18, wag lang lumiit hanggang dito para marami yung mailagay na pagkain. I-estimate nyo lang, basta yung isang side pag ganun siya, kasi ito yung patapon, ito yung kainan, ito banda. Tapos pagkatapos nyo nito, yung dito niya sa dito pareho lang to pagkuha nito, magputo lang kayo ng 32.8, kahit 33, pwede na 33 para walang madaling i-memorize. Halimbawa 33. Tapos yung sa dito, yung pagkuha dito is ito yung gagamitin. Ganito nyo lang, pareho yung taas, tapos igulong para makuha yung diameter nya. Igugulong hanggang sa umabot dito. Pinasobrahan natin ng konti para may allowance kain sa pagpatong. Kahit konti, kahit 2 cm lang. So pagkatapos nyo magtabas ay ayun na rin yung bahala, kahit hindi umabot ng 1 cm, kahit 0.8 guguhitan nyo dito, tapos hanggang dito para itupi both side. Halimbawa dito kayo maguhit, sa kabila dito, huwag nyong iparehas, yung side, dapat magkasalungat. Dito yung tupi nyo pag ganon, ito naman pag ganon, tulad dito, para sa labas lagi yung tupi, kasi pag nasa loob pwedeng ang tawag dito, hindi matapon lahat. Dito din, ganoon din sa labas para malinis yung sa loob. Dito rin sa labas pa rin, at saka dito sa labas din. Ibig sabihin, pagka slice nyo pagka tupi nyo dito rin, kabilaan din dito, hindi dito dito, tapos dito, tulad nito.
ito na yung tupi. Pukpukin nyo lang ng martilyo. Pagkatapos unang step is gaganito nyo lang. Ganyan. Halimbawa nakatupi na to. Kung nakatupi na to, gaganon nyo lang. Tapos tacking, ganon, ganon, ganyan. Tapos sa kabila naman ganon din. Tapos pagka tupi nyo ng ganon, lipat naman sa kabila, ganon hanggang sa matapos. Tulad nito, nasagad ko na yung isa, tapos yung isa naman malapit na, para at least pagka ganon ko, pagka press ko, wala nang ganong pressure kasi ito na eh. So papakita ko na lang yung output pagkatapos kong matig. So bali mga sir, no, ito na yung nakataking na natin. Next step is i-full weld. Full weld na natin. So be right back.
kulay blue, violet. Walang fish eye yan mga sir, no? Comment down below kung gusto nyo ng tutorial paano gumamit ng TIG para ma-achieve yung ganitong output sa pag-welding gamit ang TIG. So, be right back. So, this is it, no? Ito na yung output niya pagkatapos nating ma-welding. TIG weld pa rin yung gamit natin. Lahat TIG weld. Lahat maka full weld na. Kabilaan. So, itong nakatupi, malabo na itong matuklap. Lahat na nakapalibot. Dito kasi alam naman natin na yung TIG weld yung pinaka makapit sa lahat. So, ito yung sa kainan na side. Tapos itong side naman yung patapon. Diba? No? Ito na guys, no?